Hello! Hi everyone! It's been a while, I know. And finally, I'm back to vlogging. So, ano nga ba ang mga nangyari lately? Actually, a lot of things happened. For the past few months, I decided na mag-rest muna when it comes to social media para lang mag-reset ba. And then also because ang daming nangyari when it comes to like health issues. Ano nga ba? Isa-isayin natin. So, well, yung una is akala namin na meron akong breast cancer kasi may nakitang lumps on my left breast sa malapit sa nipple. So, yeah. So, ayun. And then, after that, schedule kami for scanning. And then, during scanning, nakita nila na meron pa pala sa right breast ko. So, but, hindi naman, nakaka-worry yung sa right breast kasi para lang siyang cyst. So, it was all good. But, the doctor, decided na i-biopsy pareho just to make sure at para ma-clear din, para hindi na nag-iisip masyado kung ano nga ba ang problema, mga ganon. So, ayun, nag-biopsy sila and then we waited for almost 7 days, I think. Kasi sabi naman nila sa amin, yung result will take like 5 to 10 days. So, yeah. So, inabot siya ng 7 days. Yeah, I think, if I'm not mistaken. 7 days, and God is good. Thank God, kasi benign siya. So, we are so grateful kasi nga okay ang result niya. But to be honest, ganun pala yung yung pakiramdam na alam mo yun, na one day, bigla na lang, ay, may something sa'yo, and then yung thought na breast cancer pa was really like, nakakapanlumo siya, to be honest. I mean, nung una, hindi siya nagre-register sa utak ko na parang, I think, lang yan, cyst lang yan, kasi may cyst naman ako. Dito, meron din ako eh. But it's okay then. So, during that time, ang dami ng nasa isip ko. Yung worries ko. Iniisip ko yung trabaho ko, yung visa ko, if ever. Sabi ko, pag ito naging breast cancer nga, mawawalan ako ng work. So, for sure, hindi naman ako basta-basta ililet ko ng company. Kasi, for sure, magsusuporta din naman sila anyway. But, alam mo yun yung ang dami ng what ifs sa isip mo. Parang, bakit? Paano? What if ganito? What if ganyan? Ano mo yun? So, nakakawindang. Nakakawindang siya. But, in a way, na-realize ko that life isn't just about money talaga. Na parang, kailangan work ka lang ng work. Kailangan talaga, importante talaga yung health. Health is wealth indeed. Totoo yun. Na parang, alam mo yun, na parang binagsakan ng parang binuhusan ka ng malamig na tubig na na-realize mo lahat na parang, I'm sorry. Damn, ganito pala ang feeling na sa isang ganon, posible ka nga magka-breast cancer. So, parang, grabe yung mga tanong ko that time. But, in-open up niya din ako sa, yung faith ko actually, mas naging, matatag siya in a way. Kasi parang, sabi ko kay God is,
I surrender in my life. And then yung faith ko will stay as it is, na parang no matter what happened, kung maging cancer nga siya or what, I'll accept it. Kasi I know na meron siyang plano, kaya yun nangyayari sa akin. But yeah, of course, nandun yung takot na parang lahat talaga may isip mo, no? Paano yung trabaho ko, sino mag-aalaga sa akin, paano yung partner ko, sabi ko, parang, like, paano niya, how is he gonna face the the situation na ganun nga, may breast cancer ako, if ever nga, that time, paano kaya yun? Sabi ko, maapektuhan yung trabaho niya, magiging stress din siya. Sabi ko, ayokong maging pabigat, mga ganun. Ang dami kong naiisip na parang, yung worry ko talaga is yung ibang tao. Kasi iniisip ko din, pag nagka-breast cancer ako, mawala trabaho ko, mawala yung visa ko kasi kailangan naka-work visa ako. So, kailangan consistent yung work ko. Pero, since may breast cancer nga, sabi ko, kung meron akong breast cancer, hindi ako makapagtrabaho. Yung iniisip ko pa that time is, pwede kaya ako magtrabaho kahit nag-chemotherapy? Parang tanga lang, diba? Kasi nga yung work ko is, ayoko naman iiwan lahat ng gustusin sa partner ko. Kasi may mga bayarin din siya. Diba? Tapos meron din ako mga bayarin na dapat ako yung mag-handle. Kasi ako din naman yung gumamit ng perang ganon or whatever or service, mga ganon. Alam niyo yan. So, ang dami kong naiisip. Sabi ko, oh my God, paano ko ba sasabihin sa family ko? Paano ko ba sasabihin sa friends ko? Ang daming tanong. So, naglaylo ako. Pero before pa yan, depressed na naman kasi ako before yan. Kasi sa sobrang stress sa mga personal problems ba. So, after depression, after stress, yun na nga yung nangyari. Yung sa breast cancer na scare. I am grateful to God na hindi niya sa akin binigay. I mean, I think it's just a wake-up call na maging maingat na ako and then to give importance to my health. Which is sobrang nakatulong sa akin na parang, alam mo yun, tapos mas na-appreciate ko yung life. Ay nako. It was crazy. But alam nyo, the way na i-handle yun ng partner ko was really good. Kasi siya yung nag-assure sa akin na everything's gonna be fine. At sabi niya, wala yan, wala kang cancer, ganyan-ganyan. And sabi niya, if ever man na meron, then we will handle it together. Alam mo yun, doon ako na sa kanya na parang, I'm so blessed. Kasi, yun nga, yung supporta niya, naiiyak ako. Na andun, na parang, sabi niya, he'll stay by my side during the process. If ever man nga meron, hindi niya ako iwan. Kaya, in a way, lumakas yung loob ko. And then, sabi ko nga sa kanya, kasi nga, ayoko din naman makita niya na natatakot ako. So, pinapagaan ko din in a way yung mood namin. Sabi ko, binanadaan namin sa biro. Sabi ko, if ever man, ano ba yan? Ba't ako naiyak? Sabi ko, if ever man meron akong cancer and kailangan ko mag-undergo ng mga therapy or whatever, dapat we don't need to take it seriously. We'll make it fun pa din. Parang mga biro-biro pa din. Alam mo yun? So, yun. Yung suggestion niya pa. Kasi ang kapal ng buhok ko, sabi niya,
we'll keep your hair and then gawin nating wig para if ever malagas yung buhok mo. Meron ka ng wig and sarili mo pang buhok. Sabi ko, ay nako, you're so crazy. But yeah, in a way, it did lighten the mood ba. But there was like a day na tinatry kong maging positive and then he came home from work. Bigla niya akong hinag, tapos ayun, umiyak. Grabe yung iyak niya. Sabi niya, natakot siya. Natakot siya sa possible na mangyari kasi ayaw niyang nakakita ko na may sakit. So, yeah. Ano ba yan? Naiyak ako But yeah, doon ko nakita yung pagmamahal niya. Yung care niya. Yeah. I'm not just blessed dahil hindi lang dahil hindi siya naging breast cancer, but also I'm lucky enough na after ng failed marriage ko, ito yung binigay sa akin, who's a person who's really beyond supportive. Of course, my partner is not perfect, so ako din naman yung not perfect, but during those times na akala namin we're gonna go through, we'll be in a dipshit. Sorry for the word, but yeah, nakita ko kung paano siya mag-care. Kaya sobrang na-appreciate ko na meron akong ganitong partner. As in, ay, ano ba yan? Ang drama na tuloy. But anyways, guys, yun nga, lucky enough, wala naman tayong breast cancer. Thank you, God. Thank you, God. So yun, nung nalaman namin yung result, sinabi niya sa parents niya kasi hindi nila alam kasi we're supposed to visit them during my scan, the day that I got my scanning. So, dapat mag-visit kami sa parents niya that day. Pero sinabi niya lang na hindi possible. So, yeah. So, during nung na-receive namin yung good news, sinabi niya sa parents niya, ngayon nga ang nangyari, kasi sabi ko din naman sa kanya, ayokong i-inform yung family or yung friends natin without confirming or without getting the result. Kasi parang ewan, diba? But, yun nga. Ayun, tapos yung mama niya, my mom-in-law, who's the sweetest. So grateful to have my mom-in-law and my father-in-law. Sobrang supportive nila at sobrang I love them a lot. Sobra. So yun, yung mama niya, nagpadala ng bulaklak. Gagawin ng partner ko, may dala-dalang bulaklak. Akala ko galing sa kanya. Yung pala, galing sa mama niya. So, ayun. And then, syempre, nag-message ako, nag-thank you, and then ang sobrang sweet ng message ng mama niya sa akin. Kaya sobrang happy ko na everything is okay. So, yun. Ay, ayan na. Nagkaiyakan na tayo. Sorry naman. I know it's been a while, but guys, I miss you. I miss ko mag-vlog. Char. Akala mo naman vloggerist na. I mean, akala mo naman professional vlogger talaga. But anyways, guys, yun lang. Lesson learned. Take good care of your health. Take good care of yourself. And don't ignore kahit yung simpleng sintomas. Have it checked. Have yourself checked. Take care of yourself no matter what. Kasi in the long run, kung hindi ka healthy, kung may health problems ka,
hindi mo rin kayang gawin yung gusto mong gawin sa buhay. So, yeah, take good care of your health, guys. And I'm beyond grateful na eto na ulit tayo. We're back. We're back. And yeah, soon we'll have good news also. May mga bagay-bagay din ako na i-share. Mga positive naman on our next vlog. So please, don't forget to share. No, subscribe. No, oh my god, hindi ko na alam kung paano. Don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. And please do watch this vlog and my next vlog. Please support my vlog, everyone. I mean, my channel. Oh my god, I'm so rusty now. Okay, I'll give it a try again. Please like and subscribe and share my video. And yeah, please do support my channel. I love you guys. Please take good care of your health, okay? Bye everyone. I'll see you on my next vlog.